So for today's vlog, we're going to talk about the Honda PCX 125 2021 version. Kayang-kaya to ng mga beginners sa pagmumotor, expert na sa pagdadrive ng motorsiklo. Madaming nabago in terms of specs and designs. The old version was a bit too simple. The front brake is hydraulic disc. So sapat na din yung laki ng kanyang fuel tank with an 8.1 liters fuel capacity. Matipid na rin sa gasolina. So the average fuel consumption of this scooter is around 47.6 kilometers per liter. So this Honda PCX 125 is one of the best choice for you. Sana talaga ay mailabas na tong motor na to next year. Sana kasama niya rin yung Kawasaki J125 pati yung Kymco CT125 and the Yamaha Lexi. So what is up guys? This is MotoJP and welcome to my YouTube channel. Kung ang hanap mo ay reviews and updates about motorcycles, moto adventures, tutorials at kung ano-ano pa na related sa pagmumotor, nasa tamang channel ka na. So kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka pag meron akong bagong upload na video. Ayan, so naka 14 custom jersey ulit ako. Shout out 14 Customs. Wala kasi akong ibang riding jersey, hindi pa dumarating yung dalawang pinagawa ko. So for today's vlog, syempre meron naman tayong pag-uusapan na bagong potential na ilalabas na motorsiklo. So pag-uusapan natin ngayon ng bagong model ng motorsiklo na ilalabas ng Sanyang Motorcycles. So as we all know, SYM manufactures or produces durable and affordable motorcycles. So number one brand din siya sa ibang bansa. Dito nga lang sa atin sa Pilipinas, medyo hindi siya pinapansin unlike the other brands like Yamaha and Honda. Pero sa ibang bansa, number one brand siya. So kung budget wise ang pag-uusapan, magandang motorsiklo na itong SYM. Bukod sa affordable siya, matibay din and hindi rin papahuli yung mga forma niya or mga designs niya. The all-new SYM GPX Drone 150. So this scooter has a 150cc engine displacement, fuel injected na rin and liquid cooled. So when we look at the design of this scooter, so parang siyang pinaghalong-halong iba't ibang design ng motorsiklo. So base dito sa nakikita ko, as for my own perspective, para makikita mo dito yung itsura ng Honda PCX, design of the Honda ADV. Pag naka-side view, parang yung tingin ko sa kanya para siyang Honda Click eh. So unlike any other maxi design scooters, itong SYM GPX Drone 150 ay walang gulay board or yung tinatawag natin na floorboard. For me, the design of this scooter is sobrang modern, napaka-angasin ng forma and very sporty. So the bulkiness of this scooter complements its design. So baga proportion lahat. So LED na rin guys yung kanya headlight and taillight. Tapos yung kanyang taillight ay meron na rin 3D light and stoplight function. So additional din dito yung hazard lights ng scooter na to na pwede mong gamitin during emergencies. Meron din siyang windshield, although hindi siya tulad ng ibang brands na adjustable or pwede mong iangat baba. Itong kanyang windshield ay naka-fix lang. So the design of the meter panel of this scooter is really modern since digital na siya and colorful na din. So when we look at the seat of this scooter, it really looks nice. Parang leather na rin siya with a GPX logo in the middle. Mukha rin siya malambot na magbibigay sa'yo ng comfort while in a long ride. So when we talk about suspension naman, we have double shock sa kanyang rear and telescopic fork naman sa kanyang harap. So hindi pa ito naka-ABS pero this scooter comes with a CBS or combi brake system, which is also good. So sa under the seat compartment naman niya, medyo may kalakihan na rin ito kahit na nandun pa rin sa may upuan yung kanyang fuel tank. So we can still fit our full face helmet dito sa kanyang storage, as well as yung mga gamit natin na dadali natin during long rides. Another modern feature na additional dito sa SYM GPX is yung kanyang USB charging port where you can charge your phone. Then another one is the smart key.
So ibig sabihin keyless na siya mga kuys. So very modern na yung kanyang features. Halos konti na lang din yung naglalabas ng mga motorsiklo na hindi keyless. Habang dumadaan yung panahon, nag-i-improve din yung mga technology natin. So kailangan din mag-adapt ng mga motorsiklo sa ganitong changes. This scooter offers 3 variants or 3 types. Meron tayong non-keyless or standard version. We also have the keyless version, and the third one is the special keyless version. So sa non-keyless or standard version, we have 2 available colors. We have the Rosa Red and the Galaxy Black. Sa keyless version naman natin, we have 3 available colors. We have the Rosa Red, the Sliver Gray, and Racing Yellow. Samantala yung sa special keyless naman natin, we only have 1 color available, which is the Matte Midnight Blue. So ang presyo nito mga kuys ay nakadepende kung anong type or variant yung bibilhin mo. So sa non-keyless or sa standard version, ang presyo nito sa Thailand is around 65,900 baht. Yung keyless version naman is around 69,800 baht. And yung special keyless naman ay nasa around 70,800 baht. So magkakaiba sila ng presyo. So kung ang hanap mo sa isang motor ay affordable and durable and maporma na, the best choice for you is the Sanyang motorcycles. So ako personally, owner din ako dati ng SYM Bonus 110. Since nakakasabay naman yung SYM sa ibang brand. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, medyo hindi siya ganun ka pinapansin. Pero outside this country, outside the Philippines, sobrang sikat na itong SYM brand. So I think that is it for this vlog. Maraming salamat sa panunood. So kung natapos mo ang video na to, maraming salamat sa pagtapos. Kung nagustuhan mo ang video na to, please hit the like button. Kung may mga comments and suggestions ka about this vlog, please comment down below. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka in case na meron akong bagong upload na video. Hit mo na ang subscribe button. Please. So once again, thank you very much for watching. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video. MotoJP is out. Peace out. Three.